Ayun, good evening once again. Welcome to another episode of Two Bottles Podcast kung saan ang mga issues sa lipunan ay pwede nating gawing pulutan. Ako po muli si Tito Nel, ang inyong mabait na tanggero. At ito si Uncle Lee, ang promotor ng kwentuhan. Pang ilang episode mo na, gumawa ka ng sarili mong intro. Oo nga. Ako ba? Oo. Okay lang yan. Hello po. No. Kasama na naman namin dito si Kuya. Yung mga single mom po. Ay! Diyos ko po. Oh my Delikado God. tayo dyan. Sabi tayo dyan, brother. So Ay, nako. speaking of looking for single mom, nabalitaan mo ba yun sa Facebook? Nag-sorry na pre, nag-sorry kaso may sinisisi pa rin iba eh. Ang makulit doon, brother, hindi lang basta-basta nag-sorry eh. Pinangatawanan Press yung conference? sinabi. It's all him daw. It's all Oo. him. Hindi, tsaka pinatawag siya ng Comelec. Show Yun for cause, may disqualification show na ba cause yun? order siya. Kasi violation Parang, pala oo, yun pre. ng violation pala yun ng election code na gender harassment. Nako, yun lang. Ang tibay nga kasi niyan pre, imagine mo, binabanatan niya yung kalaban niya. Hindi ko na sabihin ko sino ha. Binabanatan niya yung kalaban niya, hinahanapan niya ng moralidad. Tapos ginagamit niya yung religion card. Pinagko-compare niya yung magiging born again ng isa sa katoliko naman ng isa. Tapos bigla siya magbabarat ng ganon. Eh, Nakakahiya eh. Basta huwag kayo magbabanggit ng pangalan, ha. Pero yung pagkakasabi ni, pagkakasabi ni Kuya Chuck ng, anong tawag doon? Anong sabi mo ulit? Yung mga single, Mga single mom mom. dyan. Maganda yan, pre, kapag may background music, no? Pwede tayong kumuha ng background music kay mga sikat na singer. Lady Gaga, pwede kay Sia. Oo, pre. Maganda mga kanta ni Sia, pre. Gusto ko yun. Di ba? Lalo pag Pwede. lively. Oo, Ganda. pwede, no? ganun talaga yun. Saka, Ay, nako. ito lang ha. Kasi Baka mamaya tayo magkaroon ng show cause ha. alam mo kasi, nawiwili yung iba na na ginagawang joke ba kung kumbaga yung mga ganyang tema. Eh di ba tawag dito, meron na nga tayong bawal bastos law na kamakailan lang pinasa, di ba? So bukod pa yun dun National lang na ba siya? Akala ko per city lang yan. Ordinance. yung bawal bastos law. City ordinance na lang ata yun ng QC. National. Alam ko sa QC meron, oo. No, RA na to. It's RA 11313. Which is the okay. Safe Spaces Act. So, ito So, it defines and penalizes gender-based sexual harassment in various spaces, including streets, public spaces, online workplaces, and educational institutions. So, pinalawig na ito yung ordinansa ng mga cities. Hindi, di ba may existing law naman na talaga tayo against catcalling before? Tapos yung tama. sa workplace harassment. So ito, encompass na niya lahat. So basically, saan ba national na siya. Di ba? So, tapos magki-claim siya na joke lang to. I mean, nasa comedy lang ba tayo? Nakalusot yung mga ganyan noon, 2016 ha. Nakalusot yan. Kasi national election ng Kaya siguro niya nasabi. Kasi sabi niya lately, nagtataka siya. Naging daw siya ngayon lang daw siya binigyang pansin ng national media. Saka parang ngayon din na ako nakarinig na nagpapatawag na si Comelec in accordance to such jokes. Marami kasi nasasabi mo sa, di ba?
Yun, isa rin yun. Marami nag-react. Pero yun nga, if you go back 2016, pre, mas mabibigat yung mga biruan ng mga Yes. tumatakbo nun, no? Pero ang Kaya tanong, medyo magkataka ka. May nagbago talaga. May nagbago. Kaya, ano ba nangyari mula 2016? It's how many years ago, di ba? It's 9 years, there's a development. di ba? So, yung mga na-offend noon na wala pang boses, kaya na nilang magsalita ngayon. Yung They mga, learned their lessons na. di ba? So, bakit ka? And, well, good job ng mga Comelec na pinashowcase nyo yun. Ako, I agree. Oo, gusto ko rin yun. May pangil naman sila kahit papano, di ba? Lumalabas naman na talagang tinitingnan nila, sinusuri nila yung mga ginagawa ng mga kampanya. Kasi hindi naman to, Sana, lalo pa. this campaign, hindi lang to yung first, ha? Meron na tayong share before sa page natin na taga saang ano ba yun? Sa Bicol, sa Somewhere Bicol in region. Bicol, oo. Mm. Na ganun din yung tema ng joke ni Congressman. Na puro pick up lines sa medyo bastos ang tema. Diba? Tsaka malupit nun, sa school pa yun. Sa school pa Kitang-kita niya yung ginawa pangalan ng yun. school sa likod niya habang sinasabi niya yun. Kikita yung school. So it will be an event or what. Pero the same thing is, ang hindi kasi sanay ang tao, lagi nilang nilalagay sa pedestal itong mga politiko na to. Kaya na nga yung sinasabi natin paulit-ulit, di ba? At, Sana matigil na yung, matuto naman na tayo. alam mo, Hirap eh. ang take ko dyan ganito ha. Kung ilalagay mo siya sa pedestal, kailangan i-scrutinize mo rin siya the way na ano ini-expect mo sa kanyang umakto. Di ba? You put them on a pedestal, then set a higher standard for them. Hindi yung nilagay mo siya sa pedestal tapos sinamba mo. Wala ka na imik. Oo, sumumba ka pa. Iba rin yung wala ka na ring imik nga eh. Kaya minsan sinasabi nila, ba't nung panahon ni ganito, di ka naman nagsasalita. Hindi lang nila nakikita na we're doing the same eh. We're reacting the same way. Diba? Na pag kami mali, unahin. Pag may mabuti, hindi okay. Hindi ko kailangan sambahin yung taong may ginawang mabuti o politiko may ginawang mabuti. Kasi first and foremost, pera Trabaho natin yun. nila yun eh. Trabaho nila yun. Sumasahod sila for that. So, we can appreciate pero we don't need to worship. Ganito na lang, Chard. Kumpara na lang natin yan sa trabaho mo. Pag ang trabaho mo hindi mo ginawa, ano nangyayari sa'yo? Namememuhan ka. Coach. Oo, kausapin ka ng boss mo niyan, pre. Pag paulit-ulit mong hindi ginawa ang trabaho mo, pwede ka pang matanggal sa trabaho mo. No, tama. Ano ba itong mga... Performance issue yun eh. Kaya nga. Ano ba itong mga tumatakbo na to? Technically, ano ba sila? Public servants yung mga yan eh. So technically, They're running for public office. trabahante natin sila. Kasi we're the one providing for them. Tapos, pag hindi sila nagtrabaho, hindi natin sila hinahanapan ng mali. Pero kapag ikaw ang nagtrabaho, nakikitaan ka ng mali. Hindi ka pumapayag, di ba? Pag napunta ka sa trabaho, hindi ka pumapayag. Pero itong binoto mo, niloklok mo, hindi mo sisitahin, hindi mo pupunahin na hindi nagtatrabaho, o kaya mali ang Ibang-iba ang corporate sa corporate sa public offices eh. No? Talagang pagka-performance ang pag-uusapan, pag corporate na, pagka private companies na. Kahit titing na pagkakamali eh, they will scrutinize and make sure na may ko-correct eh. Pero pagdating mo sa public office, parang napakababa ng standard natin. Imbis na dapat yun ang higher standard in a sense yun pagdating sa companies. High standards, tama. Kasi di ba, at the end of the day, sino ba makikinabang yan? Ikaw. Taong bayan. Sarili mo, pamilya mo. Kapitbahay mo, buong bayan. Yun ang ibig mo sabihin, di ba? So, correct. Kaya nakakapag-init ng ulo yung mga ganyan eh. Totoo pre, nakakagalit yung ganyan.
Minsan, mas mainit pa nga ang tao sa kalsada kaysa sa public office eh. Parang mas mabilis Tama. mag-init ang ulo sa kalsada kaysa sa mga Oo. nakikita mo sa TV. Kasi parang binabaliwala mo lang yung nakikita mo sa TV pero pagdating sa kalsada, parang bilis mag-init ang ulo ng mga tao. Kaya siguro nagkainitan doon sa sa boso-boso, di ba? Ay, sa Antipolo. Oo. Diba? Nako, kawawa yung rider na nawala nategi na. Alaala na lang siya. So sige, simulan natin 'to ah. Ano Ang sabi mo? haba-haba kwento niya, Pakiulit, pre. tak, pakiulit. Ano sabi mo? Ah, Ano kawawa? kawawa yung nabaril. Kawawain na Ay, baril. kailangan ba i-blip yun? Kailangan ba i-blip yun? Di! Bawal magsabi ng word na ganun. Ang tanong ko lang dito, kung ikaw ba nagsimula ng away, ikaw ang kawawa? Nalinawan na ba kung sino nagsimula ng gulo? Oo. Ang pagkakaalam ko kasi sa kwento, parang, di ba nagsusumbong yung isa, na ginit-git daw siya. Eh, Oh, yung anak. syempre, siya na argabyado, bida Ang, siya sa kwento niya. oo. Ang di ko alam kung paano nagsimula yung pinaksuntukan. Kasi isa pa, dalawa yung video nakita ko eh. Actually, tatlo. Una yung habulan, pangalawa yung nabaril na, pangatlo yung lumitaw na yung suntukan nila. Naagrabyado yung four-wheeler. Yun ba Kasi yung yung top pinagtulungan view? siya eh. Yung top view ba yan? Yung Parang, sinasabi mo? oo. Oo, yung kasi Uh, ginugulpi na siya ng mga rider. Hindi ko alam kung paano napunta doon. Yun ang pinakamagandang, hindi maganda, pero pinaka worthy to know. Pero I don't think it would still suffice enough para masabi mong tama sila, may tama yung side eh, isang side or the other side eh. Ang masasabi ko lang, Diba? pareha silang mali. Point. Tama naman. Pareho Okay. sila may mali talaga doon. Kasi yung ending doon, talagang pareho silang Oo. agrabyado. Pero ang hmm. ano kasi dito, ang naging punto ng iba, yung simula, talagang naawa sila sa rider, katulad nung ano mo. Kasi isang video pa lang Hmm. nakita nila. Oo, wala pa yung ibang side eh. Pero nakita nila yung kalahatan ng video mula dun Ay sa pare, sabi ko sa'yo. initial. Actually, ano rin Ah, eh, medyo delikado talaga yung ginawa ni SUV. Oo. Kasi parang ano eh, nag-merge siya doon sa parang highway. kaskasero, no? Kaskasero Oo. Nag-merge sa yung dating. highway ng ano, ang laki pa nung kain niya, parang pa-counterflow na nga yata yung ginawa niya nun eh. Pero Tapos, tama ka doon pre, no? Nung nakita nila yung pangalawang video, pati yung pagsusumbong nung nagitgit. Kasi meron akong isang group na ginoinan sa Facebook, yung Marilaki Daily. Mga mm, nagra-ride sa Marilaki. May mga nung unang post, may mga naawa nga. Pero nung napagtanto nila na, teka lang, kayo yung humabol eh, hindi nyo na lang ba pinabayaan, mga ganun. Alam mo oo. yung may magpo-post every time, lagi nang hindi na sympathy towards the one who died eh. It's more of, RIP ka na lang, alaala ka na lang, yan, kwento ka na lang ngayon. Yun yung mga comment ng mga tao na ngayon. Kasi they tend to lean now to the person na maril. Kasi ewan ko, siguro dahil nga there's some way there's another thing na sana nagawa ng riders para hinaiwasan yung ganung Ito, pangyayari. No? Pero yun may, nga, it may gives iba, sympathy. may iba kasi ako na nakita na ang pagkakatahi ng storya, di umano, eh, huminto na kaya sila nasa harap nung parang coffee shop. Parang Huminto pati na, sinauna yata yung coffee shop na yun eh. huminto na daw doon yung SUV. Tapos hinintuan sila ng mga motor. Yung Ang alternate, sabi hinarang. yun nga, ang alternate version is hinarang sila doon. Oo. O, di ba? Pero ang ano ko kasi, kung hinarang sila doon, ba't nagbabaan lahat ng laman ng SUV? Tingin ko nun pre, pagkakita ko sa video kasi yung motor nung tatay na nabaril, nakahambalang talaga sa harapan ng SUV. Tapos yung Oo. ibang mga motor nasa unahan ng konti. So ang dating nga siguro nun, talagang Pinalibutan hinarang sila. Pinalibutan talaga sila. mm, yung SUV. Oo. So hindi natin alam, ang kinikwento nung
nagit-git ay maangas na daw yung lalaki nung kinakausap pa lang, nagkainitan na. Tapos tinuturo nga niya na yun yung unang nanuntok. Pero May kung isang pages titingnan mo, lumabas. oo, di ba? Ang hirap eh. Kasi sila ang naunang Agrabyado yung nanuntok. SUV. Sila yung mas marami at hindi, kung ako nag-iisa, hindi ko uunahan ng suntok yung mga yan. Bakit ako mag-isimula ng gulo? Ang dami nyo, di ba? Kaya hindi ako Yun lalapit sa lang yung kanila sa akin ganun dun eh. kalapit. Hindi Hindi na ko ako bababa ng mabababain sakyan. yun. Totoo. Yan yung isang payo may nakita kong post about dyan eh, sa mga four-wheeler. Pagka meron kang nakaaway, nakagitgitan, wag kang bababa. Number one rule, wag kang bababa. Kaya mo pupukin nila yung sasakyan mo, takutin ka nila, wag kang bababa as much as possible. Kasi mas maraming pwedeng mangyari once na nasa labas ka ng sasakyan. Oo. Diba? Kaya kung ako sa kanya, sinagasaan ko na lang. Gago. Grabe ka. Aggressor kasi yung dating nung Nakakagulat lang. rider eh. Hindi kasi Mm-mm. ah, Siga. yung kadalasan na ko is yung sabi nga nila, pagka ganyan mga riders, meron silang pagka-mob mentality na Yan. kapag ganyan, yan, katulad na nangyari mismo sa SUV, pinalibutan siya. So, Saka, hindi lang yun pre. Merong mentality ang mga motorista, ang mga nagmumotor na kawawa kami. So pagka medyo nadikitan, ang isip namin, sinasadya. Ang isip namin, porket nakamotor ako, gano'n na lang. Parang alam mo yun, na hindi pwedeng tapakan yung pride namin kasi nga maliit na nga lang kami, motor na lang kami. Ito naman di sa Commonwealth, may di ba may motorcycle lane. Nung unang in-implement yung motorcycle lane na yan, lahat ng mga motorista, pag may pumasok na kotse, busina, hinaharangan sa harapan. Alam mo yun, matapang lahat eh. Bakit? Kasi ito na yung katiting na karapatan namin. Kumbaga. So pag may dumikit sa amin, may lumapit sa amin, galit kami. Yun ang gisip ng ibang motorista eh, ng ibang nagmumotor eh. At yun yung nakita natin doon sa video nung nagsumbong na ginigitit ako. Though, on the top of your head, pag tingnan mo yung video, layo. pwede mo naman palampasin eh. Oo. Pwede mo palampasin eh. Umandar na, hindi naman talaga sila yung target nung SUV. Kumbaga, pwedeng nagmamadali lang talaga siya. Nakita ko nga yung joke na hindi ko alam to sino to sa Cool Pal siya nag-joke siya. Siguro kung bumaba yung driver ng SUV tapos talagang sinabi niya natatain na ako tapos tumutulo na yung tayo niya baka kakatapos na lang yun na wala nang nangyari. Oo. Narinig ko rin yun. Kasi inano na nila yung episode yan eh. Baka nagmamadali lang naman daw talaga eh. Hindi ang ano. Tsaka, ganito tsaka ano eh. Sige, Tito, naligaw muna. Di ba yung sa video nga, yung naging tampulan patuloy ng pang-aasar yung yung anak nung nabaril na parang kung di ka iyakin at sumbongero, sana buhay pa tatay mo. Kasi although makita mo naman talaga na malapit na yung sasakyan sa kanya. Ang pinagkaiba lang doon, sana kung nakita mo na ganun pala magmaneho, kasi kaskasero din yung dating ng SUV, anong point ba hahabulin mo? Diba? Delikado na yun eh. Dapat pinalagpas mo na lang. Anong point? Gaganti ka kasi marami kayo? As much as possible. Yeah. As much as possible. Diba? Umiwas na lang sana. Diba? Wala namang kawalan eh. Walang kawalan. Pride lang talaga eh. Ego. Oh, ego. Ego, yan. Tawag dito, yun, sabi nga ni Tito Nel, di ba? Di ba yung sa video na parang siya yung driver na nirelease niya yun, tapos nadinig siya na habulin niya yan. Di ba? So siya talaga Sinabi niya. Nagsumbong eh, tapos pakahabol. Di, parang pinush pa niya for confrontation eh. Yan. To confront the SUV driver eh. Di ba? Okay. Lahat naman tayo dito nagmamaneho, di ba? Si Tito Nel na nagmo-motor, nagpo-four wheels, ikaw din, Jack. Ako hindi ako nagmo-motor, ayaw pag-motoran ni Mrs. Kahit matagal ko ng balak. Hindi na bagay sa'yo kung magmotor.
Pwede, pero big Baka bike. ikaw yung... Big bike naman kasi. Big bike dapat. Okay. Mga ADV pre. ADV, mga ganun. Bagay sa'yo. Malakihan, ganun. Huwag yun. Sumbongero yun. Hindi, joke lang. NMAX Kasi di yata. ba, Oo nga, ADV hindi, nga yung ADV yun, sumbongero. pre. ADV ADV yun. yun. Mm. Alam Sa mo, kanya naman yung high-end. alam mo, hindi yun eh. Ang gusto ko Panigale. Oh, pwede. Ano Okay yun. yun? Ducati, Panigale. Mm. Ducati. Okay. Bagay sa'yo Para sa laki ano, mo. Sarap sa para, tenga nung ano nun eh, nung engine nun. para expressway legal ka din. Pero Hmm. isa pang bagay pre na dapat makita natin sa video na yun. Walang magandang maidudulot ng pagbibitbit ng baril, lalo na kung mayroong gun ban. Totoo. Dapat di siya nagdala nun. Eto na lang. Kung ikaw yung driver, unahin Sige, natin si sige. Tito Nel. Kung ikaw yung driver, Go. naupakan nga ng ganun, ano yung magiging action mo? Hindi ako maupakan na ganun, pre. May dala akong baril. Kaya nga, ano nga magiging action Pakita ko mo? na lang. Nilalapag mo na sa harapan, pre, no? Nilalapag mo na sa harapan ng dashboard, no? Hindi, joke lang. Hindi, bilang bilang naka-attend na ng several um, seminar and marksmanship Gun safety. training or sa gun safety. Yung baril talaga, nakakadagdag ng tapang sa mga Oh, tao. So, pag may dalang bakal, automatic matapang. Tingnan mo yung isa pang na-issue sa road rage. Yung may plakang 8, 'di ba? Ay, Bata pa yun. oo. Sabi ng si Binaba niya. Gayon, Ano pre, sabi niya? bata pa yun, ha? Gusto mo barilin kita? Gusto mo barilin kita? Ayan, oh. 'Di ba? ocho Ocho, no? plaka. Congressman ng Ocho, di ba? Congressman yun. Congressman yun. Congressman yun. Congressman Ocho. Mm. Congressman. Teka lang, wag mo. Mayabang na. Hindi, joke lang. Ito na Hindi, naman tayo sa mga Quezon kamag-anak City ng ba yun, pre? Pilipino. Quezon City ba yung lugar na pinangyarihan? Quezon City ba yun? Hindi ko alam. Hindi ko matandaan. Pero back to the Baka question ko ni yan, di ba? Baka ko. Pero parang Summer South yun eh. South ba? Hindi ko matandaan. Anyway, back to the question ni uh, Uncle D, kung papayag ba ako na mabugbog. Kung ano gagawin mo, hindi pa Kung anong pwede. gagawin, kung anong gagawin ko, una pa lang, hindi ko na Papayag papayag. po. hindi na ako papayag na humantong sa sa ganung eksena, lalo na't kasama ko pamilya. Hindi nakakabawas ng pagkalalaki yung hindi pagbaba at yung pag-atras sa away. Remember, mas nakakalalaki yung piliin mo yung safety mo at yung safety ng ibang tao or pamilya mo kaysa patunayan na ikaw yung mas matapang or mas lamang. At ikaw yung tama, oo. Pero kung kunyari, worst comes to worst na hinaltak na ako mula sa loob ng kotse at saka bubugbugin. Kung sakaling may dala akong baril, hindi pa rin ako magpapaputok. Mag-ano ako, lalabas ko lang yung baril. Warning lang na ayoko na po ng Warning gulo. shot. 'Di ba? Actually, hindi rin pwede yung warning shot eh. Kasi Di ba pwede? yung ligaw na bala nun, may tatamaan yun eh. Kahit sabihin mo sa Kahit ere, pababa. pababa pwede. Pero yun nga, being nag-attend sa mga gun seminars na yan, hindi mo pa rin dapat itutok kung hindi mo ipuputok. At kung wala ka namang um, objective na barilin Intention. talaga, kahit yung pagputok sa baba, parang for me, hindi siya okay. Parang pakita mo na lang, kung worst talaga, pero yun nga, yung sa akin, hindi ako papayag na mabugbog pa kung sakali man. Iiwasan ko siya. Iiwasan at iiwasan. Hindi ako perfecto pre napunta na rin ako sa maraming road rage Pero alam mo yung pinagkaiba? Yung unang road rage, Nag-road rage ka na rin. hindi pa. Yung unang road rage ko pre, singitan sa pila. Sa unahan ng kung sino yung unang makakasingit. Alam mo ginawa ko? Sobrang bad nung ginawa ko Naglabas ako ng dirty finger. Kasi nga, sobrang git-gitan na eh. Nauna na ako, yung uso ko nauna na. Yung van, sumingit pa nauna Sumingit ako. pa. Oo. Ano to, puting van to? Puting van yan, pre. Sa Cavite, alam mo na kung ano yung mga yan. Nilabas ko yung kamay ko, nag-dirty finger ako. Malapit na sa subdivision yun. So, kinat niya ako, pre. Tapos sabi ko, teka, mali yung decision ko Bumaba yung driver, pre.
Bago bumaba, matagal. Pagbaba, nakita ko may clutch bag na. May body bag na. So, lumapit sa akin, kinakatok, Concealed na, minumura ako. concealed. Oh, so hindi ko binaba yung salamin. Ay yung ano, yung windshield, ito, yung salamin sa gilid. Oo. Nagano lang ako, Side peace mirror. sign, sabi ko. Sa mirror. So, sabi ko, pasensya na, mali ako, ganyan. Mali naman talaga. So, yung ayaw pa rin niyang umalis, binaba ako ng onte, basta hindi yung makakapasok yung kamay niya. Sabi ko, no, sir, pasensya na, makakaharang tayo sa kalsada. So, sabi ko, sorry po, mali yung ginawa ko sa inyo. So, sabi, ayusin mo, putang ina mo, ganyan, ganyan. I-mute mo na lang to, pre. So, yun yung mula nun, sabi ko, never ko nang gagawin yan. Kaya nung sumunod na aksidente, yung nabangga naman ako ng motor sa likod. Alam mo kung ano unang tinanong ko doon sa motor? Kung okay ka lang ba? Ano? Alam mo kung anong pinagkaiba, pre? Sobrang gaan sa pakiramdam. So, siguro sa akin, yun lang. To sum it all, iwas gulo na lang. Point. Ikaw, Kuya Chuck, anong gagawin mo kung ikaw yung nasa kalagayan ng driver? Same scenario yun. Hindi, bubungguin. Bubungguin ko sila. Di joke. Gagawin mo yung bala ko. Parang na ginawa mo, joke. Di sa akin naman, pre, kung ako yung nasa SUV, ako yung naka 4 wheels, tapos sinarahan ako. Ano lang yun, di ko bababain yun. Unang-una, di ko bababain yun. Kahit anong mangyari, di ako lalaban sa sasakyan. Kung maayos ang pag-approach nila, maayos ang approach ko. Pero kung di sila maayos kausap, hindi na ako magsasalita. Pero mukhang aggressive ang approach. Kung aggressive nga ang approach, di ako magsasalita. As much possible, sabihan ko sila, tawag na lang kayo ng polis. Diba? Ganun na lang. Hanap kayo ng enforcer. Sasabihan ko na lang sila na, sige sir, tawag na lang kayo ng polis. Tapos para ayusin natin kung ano yung problema. Ganun, hindi ako bababa. Never ako bababa, pre. Ang isang eksena pa niya na alam kong pwede kong gawin, kung ako man yung motor, halimbawa, yung dito kasi sa Commonwealth ka, lagi ako dumadaan, di ba? So, motorcycle lane, may mga biglang lumusulpot na kotse. Ang kaya ko lang gawin, ganoon ng ulo. Tapos ganoon ng kamay, parang hindi mag-dirty finger, parang wala, walang gagawa. What the fuck? What the fuck? Naglokan sino, binitawan yung manibela. Pero ganoon na lang, hanggang reaction ka na lang na ganoon, na wala kang sasabihin or wala kang katulad na ginawa ni Junel na dirty finger siya dun sa Walang ganoon, talagang reaction lang na nangihinayang ka or wala. Parang ganoon lang, para makita naman nila na disappointing yung nangyari. Pero at the end of it all, hanggang dun ka lang. Na-express mo lang yung sarili mo in the mildest way, diba? For me, para at least nakapag-release ka kahit paano. Pero at the end of it, tama si Junel kung hanggang saan nyo kaya mong tiisin, may reciprocation yun ng gaan ng event na susunod Kasi hindi nabibigat, hindi nalalala yung nangyari, kumbaga. Yun yung kagandahan dun. And that is true. That truly happens pagdating sa kalsada. Ikaw, sagasaan mo talaga. Uncle D. Oh. Alam na namin sagot mo Hindi. Sagasaan mo Tapos ipunin mo yung puntos. Oo. Sabi ko naman sa inyo, di ba? Isiguraduhin ko lahat na sila para sulit yung score. Raulo. Hindi, pero pag dating naman kasi dyan, bawa ganyan na ang kadalasan ginagawa ko sa kalsada, pag may napapansin ako na barubal mag-drive, dalawa lang ginagawa ko dyan paunahin ko, unahan ko. Uunahan niya. Oo. Diba? Yan nga. Kasi una sa lahat, ayoko kalin yan. Kasi napaka-unpredictable na mag-drive niyan. Oo. Delikado. Ngayon, either kung kaya ko siyang unahan, halimbawa nasa maluwag na kalsada kami, uunahan ko yan. Kahit na chill lang ako mag-drive. Pero pag nakita ko may ganun, delikado kasi. Regardless kung motor o four wheels yan. Kasi at the end of the day, ayoko maabala Pero yung
Pag naman pinauna ko, yan, dyan yung hihinto muna ako para siguradong malayong malayo na siya. Kasi Mm. dito sa gas station, hihinto sa gitna ng kalsada. Pero kung nandun naman ako sa sitwasyon nung driver na nagpaputok, siguro at the very least magwa-warning shot ako pero hindi ako magtututok sa tao. Kasi the reason kung ba't ako magwa-warning shot, pe-prevent ko lang yung biglang agawin sa akin dahil nilabas ko na eh. Pag nag-warning shot ka ba, is it considered defensive? Ang warning shot defensive kung hindi mo Dep- itututok yun. Kasi wala Depende, ka pre. namang wala kang matraso eh. Kasi Sa di ba yun rules, yung depensa nung nakakulong? Self-defense. sa rules Yun kasi ang ano natin niya medyo eh. medyo kailangan para masabi mong defensive is yung force applied mo is equal or more than or hindi excessive dun sa force applied ng kaaway mo. Totoo. Kaya nga kung warning shot ka, hindi mo naman Okay. pinaputukan yung tao eh. Mm. Kasi inano mo lang sa kanila na ah na may baril ka. Warning. Na It's a warning. ngayon, kapag tinuloy nila yung aggression, at the very Could least, end up. oo. So technically, Pero pwede mo kasi sabihin na nakakamatay ang bugbog eh. Kasi may nabalitaan ako isang lalaki na pinagtulungan ng mga binatilyo, patay eh. kaya nga, Ginulpi ng grupo ng mga binatilyo ginulpi lang nila. Tapos pagdating sa ospital patay. So it could kill kahit pambubugbog lang. actually kaya yung defense nung nung tawag dito, No, SUV driver. nung namaril kasi, ah, kalaban niya naka-helmet, Brad. Makipagsuntukan sa naka-helmet. Alam mo, kada nakakakita ako ng kada nakakakita ako ng video na nakikipagsuntukan sa naka-helmet, tangang-tanga ako doon sa sumusuntok. Ang tigas nun eh. Tigas nun, hindi mo body shots lang ang kaya mo dun. Tubo nga nababali sa helmet eh. Kamao pa kaya. Di ba? Di ba yung hinampas nga ng tubo na anong helmet yon? SYM ba yun? SYM motor yun eh. Hindi, ano ba yung isang helmet na Evo, Spy? Spider, kalimutan ko, no? LS2? Hindi. Basta 3 letters lang Shoei? na puro consonant yata. HNJ? o H&J. 3 Meron letters din. Evo, HNJ, Kung puro consonant, H&J. KYV, Teka lang KYV. kalimutan ko kung alin. A, B, C, D, E, F, G, H, Basta I, J, K, yung L, M, N. medyo mura-mura lang na, letters sila. yung medyo mura-mura lang na na helmet. Kasi para HNJ, wala yun. SEC. ASEC? Okay, Oh. STC. Sabi mo, consonant. Malay ko ba? May isang vowel dun ah. Malay ko ba? Alam mo namang hindi pamilyar sa akin yan. O, di ba? Di ba yun yung hinampas ng tapos na UP pa yung Pili ko wala magkakasya sa yung helmet, pre. ASEC. Large na pinakamalaki nila eh. Alam mo, Brad, pag sinusundo ako ni tropa dito at dala niya yung extra helmet niya, tinatanggal namin yung padding sa bibig para lang Si Birdie Boy? natanggal niya May yung kakasya padding palang sa helmet bibig sa'yo. para Pero naman, puta. Hindi man ganun kalaki ulo ko, Brad. Hulmado naman, hulmado. Oo. Saka pataas naman yung suot ng chart, di pa ilalim. Sira ulo. Tama, may point ka, pre, may point ka. Tama, pababa naman, pababa, hindi pataas. Naliligaw na tayo eh. So, mabalik nga tayo sa topic natin, di ba? So, yun nga, nakikipagsundukan siya sa naka-helmet. So, una pa lang, argabyado na siya. Kasi wala siyang Lugi-lugi. Oo. Naka-full defensive gear yung kalaban niya, siya naka-t-shirt lang. So, kaya nung niyang hindi siya makalamang, kaya siya bumunot. Bumunot. Pero Alam mo pre, kung hindi sumugod yung
kung di sumugod uli yung na barel, feel ko hindi niya puputukan eh. Oo, parang kasi ang Sumugod Nagkahiwalay uli na eh. sila, di ba? Parang Kahiwalay na. nagkalayo na eh. Pumasok siya sa kotse, Sayang kinuha yun. niya yung kinuha niya yung barel. mas bigla siya sinugod ulit, doon siya nagpaputok. Actually, kung di ako nagkakamali, pagpasok niya pagbukas niya ng kotse, may kinuha siya, Yung bag. binulsa niya. Binulsa niya pa sa may tiyan niya. Mm. Kasi kung makikita mo sa video, yung binunot, di naman galing sa kinuha niyang bag eh. Yung binunot niya galing sa tiyan eh. Dinala na niya yung protection niya eh. Hmm. Pero ang bottom line pa rin kasi doon, hindi mo alam kung mamamatay o hindi pag bumaril. Hindi mo alam kung maaagawan ka o hindi. Ang laking risk doon pagka nilabas mo yun eh. Oh. Paano Saka kung pag may baril ka, distance pa din. paano kung Distance is the key pa din. Hindi pwedeng Oo, arms reach ka ng kalaban mo. kaya nga. Tapos paano kung professional yung kalaban niya na na-disarm siya, naagaw sa kanya yun, pinutok sa kanya yun. Di ba? So yung mga ano ba to? Military train ba yan para hindi maagawan ng basta-basta? Tingin Mabigat ko, yun, no? mga military na yung nagtitraining sa mga police. Ilalabas mo na ganun kinukuyo ka, maglalabas ka ng baril. Isa lang humawak sa kamay mo, naagaw na yun. Hmm. Tsaka ang ano Delikado. kasi nun, ang pinaka damning sa kanya doon, pinaka nagdiin sa kanya, pinagpaputok siya ng sunod-sunod. 8 pre. Ah, Kasi di ba, una, wala ba pito? wala. 8. 8 shots. Kasi di ba, pinaputokan niya yung, Hinabol niya pa yung tumatakas eh. yun nga, putok ang pinanghabol niya eh. Saka nga nun, may tinamaan na wala namang kinalaman talaga. Yung Yung umaawat yata na rider, girlfriend ba niya? tsaka yung girlfriend niya. May maawat sa girlfriend niya. Oo. Hmm. Iniisip ko, Ang, paano tan- niya na, ano ang tanong doon, sige, sige. hindi, para sa pupunto yun eh, paano niya natamaan yung girlfriend niya eh. Yung partner niya. Hindi, iba yung Putok niya dun pinupunto ko. sa tatay. Tumutok siya dun sa tumakbong anak. Yung pagtakbo ng anak, nandun yung girlfriend sa likod ng anak. So nakaiwas lang talaga. Pagputok niya, nakaiwas yung anak, tinamaan sa legs yata, tinamaan sa legs yung O, yun yung binubuhat niya eh. girlfriend. Hindi, ang pinupunto ko kasi, 'di ba nakuha ng anak niya yung yung paggit-git daw sa kanya. Ang punto ko ngayon, nasaan yung video after that nung hinarangan na nila para malaman kung hinarangan ba talaga nila, nagkaroon ba ng aggression. Sabi niya, kinakausap ng tatay, sinutok niya eh. Safety yun pre, Di ba? tinanggal na yung video na yun. Oo, di ba nakahelmet pa din siya nung umaawat siya? Oo. Kasi syempre, Tapos, paano kung mabibigyan ng Gcash pag nadelegado ka? Nanlilimos, online Yun limos lang. na pre. No? Oo. Di ba? May So, mga ganyang biro putol na nga yung sa Marilaki Daily. Angas ngayon, Gcash later. Oo. Alam mo, ay nako. at the end of the day kasi dito, Brad, pagka ganyan merong alanganin sa kalsada, layuan mo na lang. Iwasan mo na lang. Totoo. Lalo na yung motor sila, mabilisan ang takbuhan doon. Mag-angas ka sa ganun. O, nakaswerte tuloy sila ng lumaban. Naging parang patuloy, urban hero si SUV driver. Di ba? Actually, pag nagpunta ko sa forum ng mga motorcycle owners, katulad nga ng sabi ni Richard kanina, baligtad na, hindi kampi na sila doon sa SUV. Diba? Totoo yan. Bumaba na ba yung kaso niya from murder? Homicide na lang? Hindi naman kasi pwede maging murder yun eh. Ang number one Yun nga eh. sa murder. Hindi, pero yun yung unang nilabas na statement nung in-interview yung police chief ba yun?
or COP lang yun. Na yun nga, kinasuhan na daw ng murder. Diyos ko naman. Ano ba, bago lang ba siya? Ang kailangan mo element para tawagin na murder ang isang kaso is premeditation. Oo. Yung SUV ba naghabol para barilin yung nakamotor? Nakahinto, di ba? May altercation bago na maril, di ba? So wala yung Maganda, mamaril. maganda niyan, pre, hanapin ng mga pulis. O di ba record ka? O pakita natin, hanapin natin yung record mo na na ang aggressor yung aggressor yung SUV. Dapat Nasira Kaso, talaga. Nasira po yung GoPro ko eh. Nasira po yung GoPro ko eh. Kailan naayos? Nung nabaril na po si Papa. O, di wala. wala. Pero nakakaawa, pre. Nakakaawa. So, yun nga. Your decisions will decide for your fate eh. Kasi ganito lang yan eh. Brad, maawa ka ba doon sa nakuryente nagkakabit ng jumper? Hindi. Oo. Siya naghanap eh. Nakakuha niya eh. Oo. Ayun. Yan yung sinasabi ng mga magulang natin na hinahanap mo yung gusto mo. Bigay ang Nakukuha hilig ko. para hindi maligalig, sabi nila. Yung pag ay, nakuha mo na yung hinahanap mo. Yan yun. Lugi. Di ba? I mean, hindi naman sa pagiging unsympathetic sa nawalan, no? Pero kasi kung kayo nagamo ng away at kayo na argabyado, ba't parang kasalanan pa ng balak niyong argabyaduhin? Na kung bumaliktad ang sitwasyon at kayo nakalamang, bida-bida kayo. Hmm. Yun lang yun. Totoo yan. Kaya meron ba kayong gustong dagdag doon? Wala naman ako, pre. At least, maging lesson na sa marami yun. Kasi naging viral eh. Maging lesson sa maraming riders yun. Na iwasan yung angas sa daan. Wala namang dapat angas na ipakita at patunayan ng isang rider at driver. Maging magalang bawat isa. Share the road nga, di ba? Yes, yes. So, maging magalang sa bawat isa. Kung nabunggo, nagasgasan, kalmadong ay approach yung nakagawa. Kasi mas madali ka makakuha ng resolusyon sa kalmadong pamamaraan kaysa sa matapang at maangas na pasugod na paraan. Correct, correct. Ayun. Tsaka kasi mahirap magsimula ng bagay na hindi mo kayang panagutan. Totoo. Di ba? Tama naman. Pero hindi natin hindi natin tinotolerate yung SUV driver mali pa rin. Oo, wala tayo doon. Hindi yun ang sinasabi natin. May COMELEC gun ban, mali pa rin na gumamit ka ng excessive force. Pero ang pinupunto natin kung kayang iwasan yung gulo, iwasan natin. Hindi nakakalalaki ang makabugbog o makalamang sa ibang tao o ibang lalaki. Hindi mo kailangan bumaba ng sasakyan para managasa. Kailangan nasa loob ka talaga, pre. Kasi pag bumaba ka, Pero ito nga, actually, yung katulad nga ng sinabi ko kanina, nag-stop over na talaga yung SUV. Tapos, hinarangan na nila. So, yun nga. Naghanap sila ng away na hindi nila kayang tapusin. At sila ang tinapos. Hindi nila inaasahang armado pala. Sila yung mga naniniwala walang malakas sa 5. Diba? Pera na lang kung merong pera na lang kung merong merong tingga na ibabato sa'yo. Diyos ko. Masakit ang tingga. Sakit ang tingga. Sige. So ano na lang para bago natin tapusin ng episode na to. Last order? Anong mga bagay na ginagawa mo para maibsan ang road rage?
Para hindi ka matrigger, kumbaga. Ano ba yung kanta, Cool Ka Lang? Yung Cool Ka Lang na kanta. Prettier by Pink. Alam, di ba, merong mga advice doon, di ba, para, tama ba ako? Yung lyrics nun. Naibig ka sa traffic, bla bla bla, ano di. Oo. Cool ka Oo. lang. Relax ka Umiinit lang. na ang dugo ko, Yung, yun ba oo, yun? di ba? Oo nga, no, Ayan, oo. oo. Patugtog mo yun habang nag-road rage ka na. Pero, Kala ko kain ka ng beef fresh eh. Oh, B-Fresh ba yun? Max yun, di ba? Ginamit sa Beef Max. fresh. B-Fresh ba? Jack, Hindi. yung sinuggest mong kanta, 2 generations away. Matagal na yun na pre. Yun ang naalala ko pag road rage eh. Talagang yung kantang yan eh. Parang wala na ako ibang makitang naalala kanta na traffic ang usapan sa yung kantang yan sa road rage. Hindi, pero yung generally, kasi yung patugtugin mo buong biyahe mo, lalo nag-init ang ulo mo niyan. Paano ka kumakalma, Jack? Especially nakamotor ka. Yun, sinabi ko kanina, yung pagka may balasubas, yung ginagawa mo, either unahan mo or paunahin mo. Tama yon. Pero ako, pag nasa unahan ako, nakikita sa likod ko, nasa likod ko yung balasubas sa driver. Expression lang. Tamang kibit balikat, ganun ng helmet, tapos andar na. Tapos sa trigger sa Kumbaga, yung driver, no? bahala siya. Mabilis ako magpatakbo ng motor eh. Pero hanggang dun lang ako sa expression na ganun na disappointed. Maramdaman ko na na-express kong na-disappoint ako. Pero after that, nililimitahan ko na. At least, para sa akin, I find satisfaction. Yung sarili ko, parang kinukondisyon ko na I'll be satisfied na ma-express ko lang. Tapos alis na. Hanggang dun lang. Kasi parang, ang hirap kasi para sa akin, hindi ko kayang, yung, madali sabihin na palipasin mo na lang eh. Di ba? Pero kasi may mga punto tayo na hindi natin kayang palampasin yung iba ng bagay, lalo na kung medyo, alam mong mabigat, di ba? Kung dumaan lang, okay. In-overtake ka, okay. Pero yung alam mong nananadya, yung mga ganung bagay, medyo mahirap eh. Kaya sa akin, pag ganun, expression lang talaga na disappointed ako. Nadi-disappoint ako kasi para at least na-release mo. Pero hindi mo kailangan konfrontahin ha. I don't go there. Express, then go. Yun lang. Kasi wala akong music eh. Naka-helmet ako eh. Pero pag naka four wheels naman ako, yun pre. Music ang magpapaalma sa'yo kahit traffic. Saan Akala ka ko doon ka man. na mananagasa eh. Nagpatugtog ka ng mga heavy metal. Mario Kart pre. Patutulog na Mario Kart pala. Naglaro bigla. Yung BG sa yung sound effects sa Crash Bandicoot. Nagpatugtog ka ng Highway to Hell, no? Ano na? Mabigatan. Highway to Hell daw. Highway to Hell ka agad pagka meron nagkumat sa'yo. Sabihin mo na lang. Pero ganun, pag motor. Tama si Usually kasi pag motor, mas mabilis. Tama si Kuya Chuck. Express mo na lang. Gago yun na. Lahat tayo nag-four wheels na, di ba? Di mo kailangan kumprontahin. Express mo lang. Kahit sa sarili mo lang, express mo lang. Sabi mo lang, uy, gago yun ah. Pero mas gago yung mayor namin eh. Oh. Lalo may gulong mo. Mas mainis ka sa politiko. Yun, in-overtaken lang ako. Yung mayor namin, nangulimbat. Hindi kayo yung VP namin. Ako eh. Yung VP namin. Naghang ako. Ito, tawag dito. Anong, di ba, naranasan nyo lahat mag-drive ng four wheels. Bakit sa tingin nyo, pag sumignal ka, lalo na sa kanan, sa blind spot mo, signal ka pa kanan, biglang magsisingitan silang lahat, unahan ba? Ano sa dyan, siguro hindi naman. Pero kultura ng Pilipinas, ayaw magpauna.
Nasa nasa outer lane ka na, naka-ready ka ng kumana nun. Oh, ganoon naman talaga. Ayaw magpauna. Lahat naman ng ano eh. Tapos last minute pa papasok. Anong ginagawa niyo pag gano'n? Pa-right turn ba to? Pa-right turn? Pa-right turn ka. Teka lang, paano ka ba? Pa-right turn ka sa Pa-right turn highway ka o sa corner. Crossing? sa corner? Hindi ka pa-right turn na maglilipat ka lang ng lane, ha? Hindi. Tapos biglang kitang-kita mo sa side mirror mo yung paparating na motor imbis na bigyan ka ng Magbagal, space. bumilis pa. Oo, hinabol talaga. Diretso lang. Maraming ganyan na motor eh. Diretso lang. Ako diretso lang. Kasi pag sumabit siya, nasa likod siya, automatic at full Ako siya. nakabusina, siguro nakabusina ako niyan. Pag ganyan. Nakabusina na ako ng mga isa, dalawa. Tapos, diretso. Eh yung humahabol sa red light tapos bigla mo na muntik mo na mabunggo. Katulad ng pinadala kong video kay Nakakatakot yun ano. Tito Nel. Alin, ano yun? Naalala mo yung pinadala ko Red sa light daw, video pre. nakaraan? Ang dami mo kasi pinapadalang video sa akin. Eh. Ay, yung mga muntik ng, Iba't iba. yung mga alanganin, di ba? Ba't ibang video ba yan, pre? Hindi. Wala siya pinapadalang video sa akin, pre. Bago pa, Sa'yo lang. bago pa kasi yung GC, gagi. Eh, shit, sinend ko sa GC yun ah. Sa GC ba? Akala ko personal eh. Sige. Ang seryoso ni Uncle D. Ini-imply namin ni Richard na may ibang video kang pinapadala. Eh, meron naman talaga, pero Uy, wala kang pinapadalang Oh, ibang video. teka lang, Sira ulo ka. Loko-loko to. Labas tuloy, parang naingit pa ako. No? di ba yung mga halimbawa, kita mo na, clear na, nag-slow down na lahat, may isang biglang sumingit. Mm. Nakita mo namang ginawa ko to, napakakalmado ng pagkakasigaw. So, sinigawan niya eh. Sinigawan niya yung rider. Kasi sobrang alanganin, Chuck, kundi pong hindi ako nag-full brake. Sumabit siya. Kasi lahat ng sabay niya, nagbigay na eh. Siya yung nasa malayo pa, mga 2 cars away pa siya. Hinabol niya yung unahan ko. Hindi na siya natakot sa Buti hindi ako yun. Joke lang. Ako pag ganyan, pre, actually pa nag-i-yellow na yung sasakyan. Hindi na ako nagmamadali. Oo. Slow down na ako pag yellow pala. Slow down. Yung sa akin naman kasi, yung isang nasigawan ko na yun, dito kasi sa may area namin, pagka magle-left turn ka, antay mong either matapos na yung flow ng traffic sa kabila or pag pinagbigyan ka ng mga sasakyan. So pinagbigyan na nila ako. Iiwas. So patawid na ako. As in, mga lang siguro, mga isang tricycle na lang yung distansya ko, nakatawid na ako. So gano'n na lang ganipis. Hinabol niya pa. Usually pagka ganun ka, medyo kampante ka na dahil nakakross ka na eh. So biglang may maghahabol ng gano'n. Sakit ng katawan ng hinahabol. Ano ba naman yung 3 segundo na pinauna ako at nakatuloy-tuloy siya, di ba? Kala kasi ng iba dito, pagka yellow na yung nasa traffic signal, time to habol. Double time. Oo, double time. Baka nasasanay sila na kung yung iba nagtataka bakit may mga motor na nakapula pa, nag-go na. Kasi tinitingnan nila yung stoplight nung crossing. Kabila. Yung kabila. Kaya doon sila hindi nila alam na pag nag-stop yun, may allotted time yun bago kayo i-go para sa safety. Which is yung fino-forgo nila. Which is madalas yun na nang go-cause ng accident. Meron akong crossing dito na gustong-gusto ko lagi may nakikita tumatawid, pre. Or nag-right turn. Ano yun eh? No right turn siya pagka red. No right turn. Pero gustong-gusto ko nakakita ng motor na nag-right turn dyan. Kasi alam ko, pag right turn nila, hindi nakastop ako. Pag go,
Pagkaral ko, ayan, nakastop, may kasama ng enforcer. Pustahan tayo, mga Natatawa enforcer, lang ako doon eh. doon nakatambay, no? Oo, doon pre, nakatambay. Ang saya eh. Sabi ko, "Aray, kamote ka, may katapat ka dyan. May nakaabang dyan, Merry Christmas." Hindi, tama lang naman yun kasi isa rin yun eh. Disregarding traffic sign, napaka Napaka ano, di ba? Basic. basic. Alam mo, madalas siya sa examiner. May Quezon Abcor na May nakagano. examiner. Kaya lang wala nakaabang doon pre sa Wala. examiner eh. Wala nakaabang doon eh. Dito sa yung paggaling ka ng Temple Drive, galing ka ng White Plains, Temple Oo. Drive, di ba? White Plains, nag-U-turn ka, Temple Drive, pababa yun. Yung pakanan papuntang Ortigas, Ortigas, Villa Verde. Valle Verde. Hindi, Valle Verde. Pag yung Oo. galing ka sa Temple Drive, yung may simbahan ng Seventh Day ba yun? Adventist? Yung Christian Garden sa kalsada. Sa may palis, Christian Gardens. Bandang Libisto. Christian Gardens. Tapos pag kumaliwa ka, White Plains. Pag kumanan ka, Temple Drive, papuntang Ortigas. Yung dulo-dulo Meralco. Pag kaliwa mo, ano na siya? Valle Verde. Yun. Yung stoplight doon, di ba? No right turn yung pre. Masaya doon. Pag-abang ka ng mga kamote doon. Gets ko na kung saan. Mag-harvest ka ng kamote. Yung sa may Harvest na malapit na malapit na sa Silver City. Pre, Silver City. Yung malapit pagdating mo sa crossing na yun, yung one way lang siya. Pagkakumanan ka, papunta na ng Valle Verde. Valle Verde Ortigas. Pag kumaliwa ka, lulusot ka papuntang Libis, Eastwood. Then, yun. mali lang yung naisip ko kanina area. So kasi, simpleng Dami nakabang dyan. Simpleng bagay, napakadali namang sundin. Totoo. Mas masakit pa yung magproseso kaysa sa magbayad eh. Mas malaki nawawala sa'yo pag nagpo-proseso kayo. Oo. Oras mo, pasensya mo. So yun. Hanggang dito na lang muna tayo. Pre. Dito na yan. Anong closing? Ito nila, ayaw pa i-close eh. Akala nyo naghang na naman ako, no? Hindi, alam namin. Hinahanap namin eh. Hindi, yun. So, I guess that's it, no? Ano na lang, ingat na lang sa lahat. Share the road, sabi nga ni Kuya Chuck. So, maraming salamat ulit sa pagsama nyo. Saka pag nakasagasa ka ng isa, lubusin mo na. Lahatin mo na. Oo. Tira ulo. Sakit sa ulo yan. Basta may tunog Wait. Ayun. So, maraming salamat sa pagsama nyo ulit sa isa na namang episode ng Two Battles Podcast. Maraming salamat muli. Ito ang inyong mabait na tanggero, si Tito Nel. Ito promotor ng kwentuhan yun si Uncle D. Kuya Chuck, ano yung mo? Magbigay ka na dakilang epal. Wag yun. At ang dakilang epal. Maraming salamat po. Hindi ka naman politiko eh. Para sa kanila lang yun. I-reserva mo sa ibang episode yung mga ganyan, brother. Okay na to. Anti-epal, no? Close na natin. Salamat po. Okay na to. Maraming salamat.